Mga kaibigan, welcome back. Napakainit ng mga balita natin. Teams mula Germany dadayo sa B-League. Porsigido si Shimada makaproduce ng 5 NBA players. At Andy Hemau inangasan sa latest game niya, binangga at binaunan pa ng bola sa dibdib. Simulan po natin sa napakagandang balita sa B-League. Ito, official na po ito mga kaibigan na partner na po ang B-League at yung top European League na BBL ng Germany. Division 1 League po nila yan na talagang pinaglaruan ng lahat ng NBA players mula Germany. Naglaro po dito sila Dennis Schroeder, Maxi Kleber at napakarami pang ibang mga kaibigan, yung Wagner Brothers din. So bago sila mag-NBA, naglaro muna sila dito. So ito yung official announcement ng B-League. Paiksing ko na lang po mga kaibigan. So ito yung agreements nila, tatlo yan. Pero pinakamalaga yung una, players development. BBL club teams will be invited to the B-League Global Invitational to be held in Japan. So dadayo ang German team sa B-League, makakalaban na magiging selections ulit ng B-League. Parang nung dumayo na nakaraan taon mga kaibigan, yung NBL teams sa Japan, 2 games, pati na yung G-League. At ito, nakasulat din, may youth din at mga scrimmage mga kaibigan sa Germany. Talaga maganda yan, grabe talaga yung willingness ng B-League maging second best leagues in the world at makapag-produce ng NBA players. At partner na ang NBA mga kaibigan ng B-League, pati na ang NBL at European League. So ito pala mga kaibigan yung comment ni Shimada about dito. Ang pagkakaunawa ko dito, kita ni Shimada yung taas ng level ng German basketball. World Cup champion, Eurobasket champion, at yung mga players nila lahat na naglaro para makamit yan mga kaibigan ay naglaro muna dito sa BBL Germany. Kaya nakikita niyang malaking tulong talaga itong partnership na ito sa development ng players at liga at makapag-produce na 5 NBA players. Ang hiling ko lang sana ay yung walang bias. Ang pagpili nila ng players para sa NBA. Yung mga NBA prospect talaga at karapat dapat talaga. At hindi puro Japanese lang ang priority. Dapat isama dyan sila kay Soto kasi mga kaibigan legit NBA prospect. Naglalaro sa Summer League, dominant sa Japan at FIBA. Si Dwight Ramos deserve din. Pati na si Edu naka-double-double versus G-League nung dumayo sa Japan. Pero yung schedule lang talaga mahirap yan. Baka may games sa gilas. So ito, pag-usapan naman po natin ang isa pa nating kababayan na nangangarap din makapasok dito sa NBA, si Andy Hemau. Ito po yung latest game niya, kahapon lang to mga kaibigan. Sa game na ito, masasabi ko nahirapan talaga ang ating kababayan offensively, pero masasabi ko talaga may talent talaga ang batang to. At gusto ko supportan nyo si Andy, kababayan natin yan. At gusto ko po talaga, honestly, na makapasok din to sa NBA mga kaibigan. Pero sa dami ko nababasa mga comment, wag po sanang mataas masyado yung expectation natin. Alam ko, supportan doon natin to, kababayan natin to. Pero real talk lang, ito po yung aking honest opinion. Ito po yung maaaring mali o tama sa inyong pandinig o pangunawa. Basta masasabi ko po, napakaliit. Sa ngayon napakaliit po ng chance ng ating kababayan na si Andy na makapasok sa NBA. Unang-una, dapat makapasok muna siya sa NCAA, yung best way para makapasok dito sa NBA. Pero bago lahat, bago ko ituloy yan, tingnan nyo muna kung paano binangga ang ating kababayan at binauna ng bola sa dibdib nitong kalaban. Ganyan talaga mga kaibigan, hindi talaga maalis yung mga ganyan. Lalo na pag nagmula ka sa Asia, sila Jeremy Lin, sila Sochi, marami nagsasabi mga kaibigan. Alam nyo na yung mga ganong word about dito sa mga Asian at sa ibang lahat dyan sa Amerika. Pero balik tayo doon. Gusto ko supportan natin si Andy. I wish talaga na makapasok siya sa NBA, pero real talk lang po, opinion ko ito. Napakaliit po ng chance niya makapasok sa NBA dahil unang-una dapat niya kasing gawin ay sana makapasok po siya, pray natin dito sa NCAA at maging player siya ng Gilas ulit sa main team. Kasi yun yung mga nagiging way talaga para makapasok dito sa NBA mga kaibigan. I'm sure naunawaan po ninyo ako. Yun talaga, kailangan talaga magpakitang Gilas siya sa NCAA or dito mga kaibigan sa mga big games sa FIBA. Diyan nabibigyan ng pagkakataon at yung height pa niya mga kaibigan sa yung recorded sa NBA Academy 5'11 lang mahigit. Merong ibang American website 6 foot or maximum 6'1", which is undersized talaga sa position niya. Sana mga kaibigan talaga madagdagan yung height niya at ma-develop pa siya sa susunod pang mga panahon. Pero unang-una sana makuha siya dito sa Division 1. Right now, yan po ang aking opinion. Pero sana one day mga kaibigan, walang imposible basta nagsusumika. Basta yan ang opinion ko. Suporta kay Andy. Maraming salamat po sa inyo.